Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga NBA players na nagkaroon ng biggest downfall para sa 2025 season. Either nagkaroon ng injury, na trade sa ibang team, bumagsak ang stats kumpara nung mga nakaraang taon. Isa pang possible reason, yung team hindi rin makausad kahit pa meron silang best lineup. Or sabihin natin nasasayang yung natitira nilang good year para sa isang superstar player. Una sa listahan si Kawhi. Hindi naman totally bumagsak ang karir ni Kawhi, andun pa rin naman, pero hindi na siya katulad ng dati. Mula last year, nasa 23 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal per game, bumagsak ang stats niya sa 18 points, 5 rebounds at 2 assists. Mostly ang issue noon injury pa rin, pero kakaiba kasi ngayon ang ginagawa ng Clippers. Tumagal din bago siya nakabalik, halos inabot ng 6 na buwan yung recovery niya. Sa loob kasi ng 22 games, meron pa rin naman si Kawhi na 13-9 record. Iniingatan pa rin ng Clippers na hindi siya ma-injured habang papalapit yung postseason. Dati kapag si Kawhi ay naging healthy sa regular season, kinakatakutan ng ibang mga teams. Kaso dahil nga sa nangyari sa nakaraan 2 season, kapag si Kawhi ay maganda nilalaro sa regular season, iintayin na lang ng mga teams na sumakit ulit ang tuhod niya pagdating ng postseason. Imbes na lumakas agad yung Clippers nang bumalik si Kawhi, naging inconsistent. Yung 13-9 record, hindi pa kasama dyan yung 9 games na hindi siya naglaro. Since bumalik siya, meron 3-6 record ang Clippers nung hindi naglalaro si Kawhi. Dahil nawala din si Norman Powell mula nung February 20 na napupuwersa ulit si Kawhi na maglaro ng mahabang minuto at bumabalik ulit yung injury niya sa tuhod. Katulad pa rin ng dati, hindi siya pinalalaro ng back-to-back game. Mukhang tuloy-tuloy pa rin yung injury concern kay Kawhi sa mga susunod na taon at yun din ang possible na maging dahilan para mag-retire siya na mas maaga. Ngayon pa lang nagkakaroon na ng rumors na possible i-trade si Kawhi pagdating ng off-season at maghanap ulit ng panibagong star player yung Clippers. Yung dati naman niyang partner na si Paul George mula 22 points, 5 rebounds, 3 assists, 47 and 41% na naging all-star pa siya sa last 2 season niya sa Clippers. Biglang paglipat niya ng Philadelphia, naging 16 points, 5 rebounds, 4 assists, na balik pandemic P si Paul George na merong 43% at 35% sa 3-point area. Kakapadkas kasi to ni Paul George. Kung hindi pa nagkaroon ng 9-game losing streak ang Philadelphia, hindi siya titigil pansamantala sa kakapadkas. Nagkaroon din ng off-the-court distraction si PG. Isa pa doon, pre-season pa lang na injured na si Paul George, hindi lang 1 beses, 2 beses pa. At merong mga nadagdag pa nung regular season. Ilang games din nawala si PG at pabalik-balik yung injury niya, halos maging kanta. Dahil si Joel Embiid nai-injured din, hindi rin naging masaya si PG sa naging role niya sa Philadelphia. Ginawa siyang sentro at dun siya na-prostrate. Sinabi kasi ni PG sa mismong interview sa Philadelphia, hindi siya pumunta ng Sixers para maging center. Ito yung isa sa mga inaangal ni Paul George ngayon. Lalo na nung January, hindi willing si Paul George na mag-iba ng position at role. Kahit namang nung nasa Clippers siya, mukhang hindi rin naman ganun ka-competitive na si Paul George. Mas sinahabol na kasi niya yung kontrata. Bayad si PG na mahigit 40 million hanggang 50 million, kaya yung team pwede siyang ilagay sa kahit anong position. Bayad na ng malaking kontrata, nagrereklamo pa, kaya di umano natitigil yung pagiging creative ni Coach Nick Nurse sa Sixers dahil ayaw ni PG yung binibigay sa kanyang role. Halos lahat naman ng team ngayon gumagamit na ng small ball, parang hindi pa sanay doon si PG. Nagbakals pa ako dun na dahil sa 51 to 56 million dollars ni Paul George sa mga susunod na taon, pinag-iisipan tuloy ng Philadelphia na i-trade siya sa off-season, lalo na't nakaabang pang posibleng operahan si Paul George pagdating ng off-season sa tuhod. Siguro naman dun nakalusot ang Clippers, kaya din siguro ayaw bigyan si PG ng hinihingi niyang 4-year contract na mas malaki pa sa kontrata nitong si Kawhi. Alam kasi nilang meron ding injury. Si Bradley Beal naman totally, dati pa siya nag-downfall bago pa lang pumunta ng Suns. Noong 2022 pa lang, questionable na kasi si Beal kahit pa nag-a-average siya ng 2 season sa Wizards ng 23 points, 4 rebounds at 5 assists. Meron na kasi siyang average noon na 45 games per season. Nung matrade siya sa Suns, bumaba ang average niya sa 18 points, 4 rebounds, 4 assists, 50% sa field at 42% sa 3-point area. Mataas pa rin yung average nun at mas bata siya kay Paul George ng ilang taon.
Injury prone na si Bradley Beal 2 year prior pa lang pumirma ng max contract at binigyan pa siya ng no trade clause. Base kay Beal, every time na babanggitin kasi yung no trade clause, napapangiti na lang siya at ini-enjoy na lang niya yung paglalaro sa Phoenix Suns. Konti lang naman ang titiisin na taon ng Suns dahil 2 taon na lang ang natitira kay Beal, may player option pa. Kaso siya ang naging reason din ng downfall ni Kevin Durant at Devin Booker. Ito kasi sinasabi ko nagkatotoo pa nun nung kasagsagan ng rumor sa kanya na kapag hindi ma-trade si Beal, si Kevin Durant ang magre-request. Kaso inunahan siya ng Suns na i-trade. Actually, hindi pa naman na-trade. Sinubukan lang. Hindi pa alam kung aabot ang Suns pagdating ng play-ins dahil hindi nakagawa ng isang big trade ang Suns nung nakaraan para masagip ang season nila. Siguro nagpapasalamat din yung Golden State na hindi pumayag si Kevin Durant na pumunta sa kanila. Nasasayang naman yung natitirang best year ni Kevin Durant. Nag-a-average pa rin siya ng 26.6 rebounds, 4 assists, 42 and 41%. Kahit 36 years old na si KD, parang nasa prime pa rin yung average niya. Mas nag-struggle pa nga si Steph kumpara kay KD nung umpisa ng season, pero si Steph nasagip pa yung season nila dahil nga sa trade na nangyari na nakuha nila si Jimmy Butler. Kaya din pala nire-request nitong si KD si Butler na makapunta sa Suns, kaso nga lang hindi nila nagawa dahil kay Bradley Beal. Ayaw kasing bitawan yung no trade clause. Alam kasi ni Beal ang mangyayari sa kanya na katulad ng kay John Wall. Expected na si Kevin Durant sa offseason iti-trade. May panibago na namang team. Halos same cycle din ang posibleng mangyari doon. Si Booker naman nasama din sa trade rumors na agad naman dinenied ng may-ari na si Matt Ishbia na hindi nila iti-trade itong si Devin Booker. All-star number pa rin naman siya kahit laging replacement, meron 26 points, 4 rebounds at 6 assists. So sino daw sa kanila yung babantayan ng kalaban? Di silang tatlo din dahil problemado yung lineup ngayon ng Suns dahil sa cap space. Totally hindi naman nagkaroon ng downfall talaga si Devin Booker. Yun nga lang, dapat siya ang nasa linya ni na Anthony Edwards, SGA at Ja Morant bilang young player. Pero dahil sa ginawa ng Suns dati na kinuha nila si Kevin Durant at si Bradley Beal, hindi natuloy yun. Dapat siya ngayon ang isa sa mga superstar sa NBA. Mula din na manggaling sa final si Devin Booker, naging pababa ang traction ng team nila. Mula finals, sinundan nyo ng 2 sunod sa second round tapos isang first round sweep. Ngayon naman, delikadong hindi makapasok sa playoffs yung Suns. Nasasayang din yung prime ni Devin Booker. So hindi kasama dito yung Dallas Mavericks, ibang category sila. Pero sa lahat ng player na may pinakamalaking downfall, ito ay si Joel Embiid. Mula kasi 34 points, 11 rebounds, 5 assists last season, nag-a-average na lang si Embiid ngayon ng 23 points, 8 rebounds at 4 assists. Siya ang may pinakamalaking ibinaba ang stats. Pero kung tutuusin, mataas pa rin yun. Hindi na gaya si Embiid nung mga nakaraang taon na MVP candidate at nanalo noong 2023. Dahil din sa injury ni Embiid na nakuha, naging questionable na ang karir niya kung babalik pa ba siya sa dati. Expected kapag si Joel Embiid duman ng operasyon, hindi na maibabalik yung dati niyang laro. Matagal na rin kasing may injury si Embiid. Pero yung isa pa doon, ito common kasi sa mga MVP. Hindi ko na rin chinek yung mga 70s at 60s kung sino mga naging MVP nun. Tanging si Joel Embiid ang nanalo ng MVP na hindi pa umaabot ng conference finals. Ganong katindi ang nangyari sa kanya. At least si Derrick Rose nakapag conference finals noong 2011. Si Joel Embiid hindi pa umaabot dun.